Sabi ng mahal na Reyna, spring na daw. Hindi pa, buko ba? Ito, hindi naman na. Ha? Hindi pa. Buko daw itong mga nasibol na ito, hindi naman. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ho'y araw ng Biyernes, 2:34 ho ng hapon dito sa Edmonton, Alberta. Medyo maganda na ho ang weather ngayon at hindi na ho gaanong kalamigan. Ano ho? Samahan nyo ho ako na sunduin ho natin ang mahal na Reyna. Ano ho? Hindi ho tayo nakapag-vlog at medyo naging busy ho tayo. Kamusta ho kayo? Sana ho kayo'y ayos lang dyan. Ay tara na, ay tayo ho ay mananakbo na. At para makita nyo tong Edmonton, Alberta, kung anong itsura ngayon, January 26, 2:35 ho ng hapon, araw ho ng Biyernes. Yan, kamusta ho kayo lahat? Yo, nagbabalik na naman tayo. Tayo on the way na ho sa trabaho ng mahal na Reyna at atin ang susunduin. Yan ho, sa kasalukuyan 2:44 ng hapon ay ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Medyo maganda na ho ang weather ngayon. Medyo malinis na ang kalsada, ano ho. Natunaw na ang mga snow, ano. Ay siya, ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lang diyan, ano ho. Ako ho ngayon lang uli nakapag-vlog at naging busy ho tayo. Dahil ho tayo ho ay may mga transaksyon, yan. Transaksyon ho tayo na mga pinuntahan, ano ho. Dahil ho ako ay nag-apply ho ako sa cleaning at medyo maganda ho naman ang oras. Ay malaking tulong ho din iyon, ano ho, yung kikitain ko sa aking cleaning. At para ma-vlog ko din kung ano ba ang mga ginagawa dito ng tinatawag na mga housekeeping o kaya cleaning, ano ho. Tuwing hapon ho lang naman ay sayang ho din ang kikitain, ano ho. Ayun ho, dati, yung hong part-time ko dati sa work ho ng mahal na Reyna ay umalis na ho ako at hindi ho ako nabibigyan ng sapat na oras, ano ho. Bali ang mahal na Reyna na laang ho ang nagtatrabaho doon. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, nakatagpo ho tayo ng trabaho na panghapon, maglilinis ho. Itong darating na linggo dadalhin tayo sa area ko anong lilinisin. Abay malaking bagay ho din yon. At syempre nga ho, gaya ng sabi ko, yung nanay at tatay ko pupunta din dito. Ay syempre kailangan ho din naman ng kahit papaano ay pandagdag sa gastusin, ano ho. At para tayo makaipod-ipod ng kaunti, ano. Ay maraming salamat ho sa inyo, sa mga nanood ho ng aking mga nakaraang vlog, sa mga new subscriber ho. Ay maraming salamat ho. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe ay abot pa ho, ano. Ano nga ba yung ma-share ko? Yan. Ito ho gusto kong i-share at gusto ko ho naman kahit kapiraso kada tuwing ako'y magbablog ay kayo may natututunan kahit kaunti, ano ha. Ano nga ba yung mga nagawa ko dito na maling desisyon, mga bagay na pinagsisisihan ko. Yan, nahirapan tayong makaalis doon. Ay ang akin hong thumbnail ngayon, ang aking thumbnail, yung kung nakita nyo, kung napansin nyo, yung aking pinaka-title sa aking vlog ngayon na i-upload, na mapapanood nyo ngayon, ay hindi laging swerte. Ito ho, aaminin ko sa inyo. Sa hindi ho nakakaalam, ay yun nga po, galing nga po ako ng ibang probinsya, sa Newfoundland and Labrador, ano. Aminado ho ako na minsan pupunta tayo ng birthdayan, pupunta tayo ng inuman, pupunta tayo ng mga kasiyahan kasama ang mga tropa. Aminado ho ako na
Syempre, ang pinanggalingan ko ho, remote area. Wala hong bus. Ako ho talaga, syempre, tao lang ho tayo. At minsan, pag tayo nakakainom na, medyo malakas na ang ating loob. Ano ho? Totoo naman ano ho? Ako ho talaga kahit nakakainom doon sa pinanggalingan ko, ako'y minsan nagmamaneho pa rin na sana ho huwag yung tutularan at talagang ho na yun hong mga nangyari sa akin dati ay paswertihan laang. Paswertihan na hindi ka natsetsempuhan ng pulis. Yan, paswertihan na walang aksidente nangyayari sa akin noong mga panahong iyon. Ay nitong mga nakaraang araw yun ay naiisip ko na mali talaga yung ginagawa ko, na pupunta ako sa mga inuman, sa mga tropa, tatagay, medyo iinit ng kaunti ang pakiramdam, medyo malalasing-lasing na ng kaunti, may mga kaibigan naman tayo na pinipigilan ka, wag mo nang dalhin ang sasakyan mo, iwan mo na yan, bukas mo na lang balikan. Siyempre may katigasan ng ating ulo, ay tuloy-tuloy pa rin tayo. Pinipilit ko pa rin magmaneho hanggang sa pag-uwi ko ng bahay. Maaamoy ako ng mahal na reyna ng aking asawa, masesermonan ako, mag-aaway kami. Ay maling-mali ho yung ginagawa ko, na sana ho kung sakaling may mga bago pa lang dito sa Canada, o parating pala ang sa Canada, o may planong pumunta dito sa Canada, huwag na wag ho kayong magdadrive ng nakainom. Ano ho? At pwede ho kayong masuspende ang inyong lisensya, at kung malala pa ay baka ho mapauwi kayo ng Pilipinas. Ano ho? Ay wag na wag nyo hong gagawin yon. Hindi ho ako nahihiya, hindi ko ho ikinahiya na aminin sa inyo ito. Gusto ko lang ho'y maging aral sa lahat. Kaya ho ito'y naikwento ko sa inyo. Ako ho'y merong kababayan na nahuli po na nagdadrive ng nakainom. Suspendido ho ang lisensya, tapos a-attend pa siya ng hearing, pupunta pa siya ng korte. Yan. Syempre, noong nangyari ang mga bagay na ganito, naisip ko yung mga pinaggagawa ko dati. Nasabi ko, napakaswerte ko pa pala, ano ho? At hindi ako natsyempuhan ng mga pulis, ano ho? Ay na-share ko lang ho sa inyo, dahil lagi nyo hong tatandaan, nasa huli ho ang pagsisisi, ano ho? Sabi nga ho ng lolo ko, masasabi mo lang na ang pagsisisi daw ay nasa unahan. Hindi ko makalimutan, hindi ko alam kung matatawa kayo sa joke na ito. Joke ito ng aking lolo. Ang pagsisisi daw ay nasa unahan kung bumili ka ng kalabaw na hindi mo gusto. Syempre ho, pag bumili ka ng kalabaw, syempre ang kalabaw ay nasa unahan. Ano ho? Ay habang pinalalakad mong kalabaw, hawak mo ang tali, ay nasa unahan ng kalabaw syempre pailing-iling ka, nagsisisi ka ngayon. Hindi ko napansin, ipayat pala ang kalabaw na nabili ko. Ay yun ho ang joke ng aking lolo, na ang pagsisisi daw ay nasa unahan kung bumili ka daw ng kalabaw. Sana ho kayo natawa sa kaunting joke ko. Yun nga po, kayo naman po lahat naman po tayo may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang desisyon. Ay wag na wag ho kayo magdadrive dito sa Canada ng nakainom. At yung aking kaibigan ay nahuli nga po, ay talaga hong hindi ko alam kung anong mangyayari doon. Ay lasing na lasing ho ay na-share ko lang ho sa inyo, ano ha. Ito, malapit na tayo sa trabaho ng mahal na reyna. Ano pa ba yung mga gusto kong i-share sa inyo na mga ginawa ko dito sa Canada na pinagsisisihan ko. Dumating ho ako dito sa Canada ng 2019 March. Syempre ho, bagito sa Canada. Wala pa tayong nakakahalubilo na mga tropa dati.
Ako ho naman dati trabaho, bahay dahil wala pa akong kakilala. Syempre minsan ho, napasyal ho ako ng mag-isa na hindi ko kasama ang mahal na Reyna. Ito pa rin ang isang kinagagalit sa akin ng mahal na Reyna. Dito ho kasi sa Canada, napaka bilis kumuha ho ng credit card. Ang credit card ko ho dati ay 4. Hindi ko na lang ho sasabihin kung anong bangko. 4 ho. Ngayon, dadalwa na. Ay siya, puputulin ko muna pala. At malapit na tayo sa... andito na tayo sa kwan. Sa trabaho ng mahal na Reyna, ipuputulin ko muna. At akin muna tatawagan. Kasama na ho natin uli ang mahal na Reyna. Mag-hi ka muna. Kamusta ang trabaho? Pagod. Yan. Saan ho ba tayo naputol kanina? Doon ho sa credit card. Yun nga po, nung dumating ho ako dito sa Canada, ang credit card ko ho'y 4. Ngayon dadalwa na. Itong sineshare ko hindi ko naman ho kayo pinipilit na gawin nyo din. Ano ho? Base lang sa iyo. Ito pa base lang po sa experience ko na natutunan ko na malaki ho naging aral sa akin. Dumating ho kami dito, gaya na sabi ko kanina, March 2019. Siyempre, minsan ho naggagala tayo ng mall. Hindi ho naman alam ng asawa ko na nag-a-apply na pala ako ng mga credit card. Ang credit card ko ho dati ay 4. Hindi ko na ho babanggitin kung anong mga bangko yon. May limit ako na kuhan. Siyempre, baguhan ho tayo. Okay lang. Okay lang nabanggitin mo. Di mo naman babanggitin yung personal info. Okay. Bali, ang limit ko ho noon, tanda ko, may 1.5. Isang 1.5. Tapos isang 1.5 uli. Tapos isang 1,000. Tapos isang 1,000. 4 ho yun na credit card. Tapos ho magkano lang ang sahod natin noon nung ako'y kusinero? $14. Tapos ang sahod mo 12. Hindi ba 13? 12 yata. As a waitress ho, ang asawa ko ang sahod niya 12. Ako na may 14. Per hour. So, yun nga ho. Dumating ho sa punto na parang na-overwhelm ako. Apply ako ng credit card. Yung iba doon hindi alam ng aking asawa. Di pagdating ko sa bahay, nasusurprise na lang siya na may credit card ako. Hindi ho din pala maganda, ano ho. Kasi syempre ho, pag may credit card ka, talagang minsan mapapabili ka, mapapa-order ka online. Minsan pa nga nawi-withdraw ko ho pag wala hong pera. Ay hindi ho pala maganda yon. Dahil ang hirap ho magbayad. At ngayon, pag nahirapan ka magbayad, ang pinaka-bottom line yan, syempre hindi mo nabayaran yung credit card mo, na late ka. Pinaka-bottom line yan, bababa ang credit score mo. It will affect your credit score. Yan, maapektuhan ang credit score natin. Ako dati, yabang ko pa. Syempre, first time, wow, ang gandang panlagay nito sa wallet. 4 na credit card. Hindi ko makakalimutan yun. Talagang, syempre, tinatago ko pa sa asawa ko. Syempre, may mga binibili tayo na kuhan. Ay, yun lang ho na i-share ko. Kasi sa Pilipinas, mahirap kumuha ng credit card. Ay, dito ho, saglit lang ako kumuha ng credit card. So, aminado ho ako na hindi ako disiplinado noong una. Yan, sabihin nyo na ho ang gusto nyo sabihin. Aminado ho ako na talagang kaskas ako ng kaskas. Tapos minsan, ang mahirap pala pag marami, parang hindi mo siya maaalala kung due date na ng credit card mo. Kahit nagkakaroon ng notification sa email or cellphone. Kasi pag due date na ho ng credit card natin, nagkakaroon ho ng may tatawag sa'yo o kaya may text sa cellphone mo o kaya may email. Bayaran mo na to, ito yung due date, ito yung amount. Ay minsan ho ay hindi ko ho naaasikaso. Dahil busy. Dahil ho busy. Ay magkano ho lang ang kinikita ko noon? $14. Pero malaki ang tips, di ba? Yung kahit pa paano may tips pa rin. Ngayon nga ho na i-share ko sa inyo. Na i-share ko sa inyo na kuan na pinagsisisihan ko ho dati yung ginawa ko. Na dati, kala ko palang pag marami kang credit card, maganda. Maganda ho sana kung disiplinado ka.
Yan, tapos maganda sana kung medyo malaki ang sahod mo, kung kaya mo namang sustentuhan. Na-overwhelm po ako. Pero yun ay pinagsisisihan ko na ho. At ngayon, dalawa na lang ho ang aking credit card at talagang hindi na mauulit ang gayon. Kung sasabihin nyo ho na bakit ako, 5 credit card ko, nababayaran ko naman. Bakit ako? 4 ang credit card ko, nababayaran ko naman. Kayo po yon. Noon hong mga araw na yon, ay hindi nga po ako disiplinado. Yun, na-share ko lang ho sa inyo. Mas para sa akin ho, ang advice ko, kahit mga hanggang maximum 2 credit card na lang. Pinakamaganda na yon. Yung akin dati 4 Tuwan-tuwa pa ako So, kahit isa, dalawa, kahit ilan pa yan, mabibuild at mabibuild yung credit score nila. Yon. Kahit ilan pa yan. Okay. Kahit isa lang yan. Yun lang po, kasi mahal itong pinaka-topic ko dito. Ano yung mga nagawa ko dati na pinagsisisihan ko, yung mga magandang hindi ko nagawa. Na i-share ko din sa kanila dati nung nasa Labrador. Hindi magandang yung nagawa. Oo. So yung mga pagdadrive ko dati nang nakainom sa pinanggalingan natin sa Labrador, na ikwento ko din sa kanila. Wag niyo pong gagawin yon. Pasalamat na lang ho, ako'y sinuswerte. Dito ho kasi sa Canada, kasi pag pinara ho kayo ng pulis, na spot check na tinatawag, pinara kayo ng pulis at kayo in-alcohol test, ay nakaw, depende ho sa content, sa dami ng alcohol na nainom nyo, pwedeng masuspindi ang lisensya nyo. Pero zero tolerance na, di ba? Zero tolerance na ba? Or kung malala pa, depende pa sa kanila. Baka mamaya mapauwi pa ho ng Pilipinas, sayang ho naman ang ating kwan. May napauwi daw, diba? May napauwi doon sa probinsya natin, sa pinanggalingan natin, sa Labrador. Ay na-share ko lang ho sa inyo. Tsaka pala asawa ko, i-share mo nga sa kanila yung pipe, yung i-share mo sa Facebook. Ipapakita ko ho sa screen. Ano bang pipe yun? Yung ba yung labasan ng heater? Anong tawag doon? Yan nga yun. Hanapin ko pa. Yung labasan ng heater? Ay yung pag daw nagkaroon ng discoloration, bibili tayo ng Mary Brown. Bibili muna ho kami ng manok, lumampas na kami, tinuro ng mahal na Reyna. Hindi dapat sinama natin sila para naman nalibang sila, di ba? Hindi, kasi bibili lang tayo Di ba, hindi naman restaurant nyo, parang drive-thru lang. Pag ho daw nagkaroon ng discoloration, yung mga pipe nyo sa labas, yung dinadaanan ba ng heater yon? Abay, yun ho daw ay kwan, parang prone ba sa fire yun? Pakicheck nga ho ng inyong pipe, doon sa labas ng bahay nyo, dito ho sa mga narito ho sa Canada. Ipapakita ko ho sa screen. At para mas klaro ho at mabasa nyo ng ayos. Ay yun lang po, na-share ko lang na yung mga pinagsisisihan ko dati na naswertehan ko, na buti hindi nangyari sa akin ng ganon. Yun yung pagdadrive ko dati na may inom. Tapos itong ang credit card, malaking naging aral sa akin yon. Kaskas ka ng kaskas, over the limit ka na, ang hirap magbayad, masisira pa yung history mo, yung credit history mo, credit score mo, masisira pa. Ayun lang po na i-share ko sa inyo. Kung meron naman po kayong credit card na isa o dalawa, pwede na po yun para sa akin. So kung makisisira ang credit sa history nila, ang credit score, kuwari, yung mga utang nila mapapapunta sa, ano nga ba to? Yung credit bureau. Yun, sa credit bureau. So magkakaroon sila ng record. Okay. So nasa record nyo yon dito sa Canada, and matatanggal lang yon after 7 years. Okay. Kasi dyan po, pagdating ho kasi sa credit card at kayo'y ilang ulit na hindi ho kayo nakakabayad, syempre yun ho naka-record yon. Tapos kung darating ang time na gusto nyo kumuha ng sasakyan sa dealer, second hand o brand nyo, hindi ho kayo ma-approve dahil syempre matitrace nila doon sa credit history nyo na meron ho kayong hindi nababayaran, hindi ho kayo nakakabayad. Ano po? Yung pong sineshare ko based lang po sa mga experience ko na ngayon ay natutunan ko na. Yan.
At dito sa anak ko, ia-apply ko din yung sa anak ko na wag mong gagawin to. Yung mga ginawa ko dati. Talagang na-overwhelm ako sa credit card eh. Ay siya, ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Spring na. Alas 3 na. Spring na ba to? Hindi pa. Ay kami ho'y bibili ngayon ng manok. At pagdating dito sa sa bahay, ay wala pa kaming lutong ulam. Magbibili na lang ho kami ng Mary Browns. Tapos sana ay pupunta ho kami ni Utoy ngayong Friday. Meron hong motor show sa yung Expo ba yun? Edmonton Expo. Hindi na ho kami nakapunta. At may bayad pala yung asawa ko, may ticket. Meron pa rin sa linggo meron din. Kaso may bayad sayang naman. Nakakasulong araw Daming naghahanap ng Lamia sa Pinoy's Ano? Lamia sa Pinoy's in Edmonton. Nabasa ho. Ito, may binabasa ho ang mahal na Reyna. Ang dami ho daw naghahanap ng Lamia sa Pinoy Edmonton. Dahil sa totoo lang ho, ang ating kakompetensya dito, kapwa ho din Pilipino. Sa daming Pilipinong visitors dito, visitor visa, na naghahanap ho ng Lamia. Nagbabaka sakali, tama. Saan ba tayo? Dito na tayo. Oh no. Mali. Susundan nyo. Nagalit siguro sa akin yung nasa likod. Sorry naman. Ay ito, bibili muna kami ng manok dito sa Mary Browns. Nagtrabaho ho din kami dyan noong nasa ibang probinsya pa. Nagtrabaho rin ba dyan? Oo, di ba't ipinasok ako dyan Karen? Ayaw nga pala. Pero nauna. Na kumalog ng manok. Shoutout kay Karen. Ay bukas na ho pala tayo mag-shoutout Atin na hong inilista ang ating mga shoutout. Yan, nandiyan na ang mahal na Reyna. Magkano kaya ito? Itatanong natin kung magkano para alam nyo din kung magkano may kamaritis na naman to. Nagpipicture pa Bakit tayo mo pang pumasok? Pumasok ka na! Ipapakita ko kay Karen. Yan parang masayahin talaga itong mahal na Reyna Magkano gayan? Ay naku, ang mahal. Magkano? Sabi ko mag-Jollibee lang tayo 9 pieces, $39. Ayos na yan para matikman din ni Mami mo na ito. Kaysa magja-Jollibee pa. Ibang chicken naman yan. After 6 months. Nasaan ba ang manok? Hindi pala kita. Mamaya na lang. Ito, paalis na ho tayo. $39 daw ang bili. 9 na piraso manok. Ano ang kasama doon sa na yun? Sa $39 na yun? Medium gravy and medium salad. Okay. Okay na yan. At para din matikman ang Mary Brown. Ay, ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Andito ho kami sa bandang west side ng Edmonton. Sa may Mayfield. Yan. Ay, yun lang po. Ay, na-share ko lang ho yung aking mga katarantaduhan dati na na ako ho nagsisisi at natuto talaga hong gayon. Talagang marami tayong marirealize pag ho tayo nagkamali na yan. Basta lagi nyo hong tatandaan, wag ho kayong magmamaneho ng nakainom at baka ho matsyempuhan. Papaano na ho kung kayo lang sa pamilya nyo ang nagmamaneho dito tapos suspendido ang lisensya nyo. Gaya ng sabi ko kanina, kung malala pa ang naging sitwasyon, baka mapauwi pa ng Pilipinas, ay sayang ho naman ang paghihirap Tapos yung pangalawa pa, noon ho okay dumating nga dito, na-overwhelm ako sa credit card, 4 agad ang kinuha ko hanggang sa hindi ko na kayang bayaran.
Yun na ho, inaamin ko ho sa inyo, yun ho'y tunay na tunay. Ang hirap tumawid din So bakit dalawa na lang ang credit card mo ngayon? Aba, ako ho ko na. Talaga hong binayaran ko na ho yung mga utang ko. Tapos sana makita ko pa dito sa picture na ginupit ko yung credit card kong dalawa. Ginupit ko ho talaga. Sabi ko, nabayaran ko na to, ginupit ko na. Dalawa na lang ho ngayon ang credit card ko. Hanggang sa tumaas na ho ang limit. Tumaas ang limit sa credit card kasi nakakabayad na ho ako ng ayos dati. Dati swipe dito, swipe, yan. Pero malaking tulong yan. Kasi credit card is life in Canada. Oo nga, pero syempre, ang sineshare ko nga, yung mga hindi ko nababayaran dati, nalilate ako ng bayad. Kasi kumbaga magsilbing aral. Magsilbing aral. Sa ating mga kababayan. Hindi lang naman ho ako na Pilipino ang dumanas ng ganito. For sure ho, may ilan-ilan na kababayan natin na yung sitwasyon ko ay naranasan din nila, na maraming credit card hindi ho nababayaran, yan. Meron mga mas masaklap, diba? May mas masaklap pa, yan. Yun lang po naman ina-share ko na kung sakaling pagdating nyo ho sa Canada, kahit isa o dalawang credit card o kahit isa man lang, pero kayo pa rin ho masusunod, Kasi para lang ma-build nila yung credit score nila, credit history, di ba? Kasi kailangan nila yan pagkuha ng sasakyan, pagkuha ng bahay, pagkuha ng kung ano-ano. Yun kasi yung chine-check. Diba? Dati, kung umorder ako ng sapatos online, 3 agad. Yun naman ho, yun ho naman ina-share ko lang, yan. Kakit ng baby talaga pag maliit tapos naman naka-winter coat, siya, dito na ho tayo sa bahay at kakain muna kami ng manok. Kakain lang daw ni Ken. Kakain lang niya? Mamamapak ng manok yan. Pero ho dito sa paloob ng bahay ay ma-snow. Yan, dito na tayo. Siya maraming salamat ho ulit sa inyo. Nagpapasalamat ho ang Limueco Farm in Canada sa panonood ho sa aming munting vlog. Yan, andito na ho tayo sa bahay. Salamat sa mga natutuwa. Salamat din sa mga bashers. Yan. Siya, andito na ho tayo sa bahay. Tayo ho ibababa na. Tara na, sama ko. Yan. Medyo maganda na ang paligid ngayon. Maliwanag na. Dati makulimlim pero ngayon ay medyo ayos-ayos na ho ng kaunti. Uy, tara na. Yan. Papasyal tayo din sa sa may daan sa likod. Okay na. Sabi ko sa iyo nasibol na. Alin, ipapakita nga natin, siglet. May ipinagpapahili sa akin ng mahal na Reyna, nasibol na daw Sabi ng mahal na Reyna, spring na daw. Hindi pa, buko ba? Ito, hindi naman Buko na yan, nasibol na. Ha? Hindi pa. Buko daw itong mga nasibol na ito, hindi naman. Yan. Malabo pala. Yan, ito ho ang itsura ng ang likod ng bahay. Yan. Ay, Biyernes, day off na naman. Sa darating hong linggo, may cleaning na ho. Ipapasyal ho kami doon sa lilinisin ko. Ako lang ho naman ang maglilinis, hindi kasama mahal na Reyna. Ay, doon nga ho pala sa kausap ko na ang alam ay matutuloy kami sa Calgary ngayong Biyernes ay hindi po kami matutuloy. At may lakad ho kami bukas, ha? Nilutong isda. Nilutong isda? Okay. Yan, ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Hindi pala Edmonton, Alberta, ang likuran ng aming bahay. Yan. Siya, yun lang ho ang may share ko ngayong araw na ito.
Maraming salamat ho sa inyo. Magandang hapon dito sa Edmonton, Alberta, at magandang umaga diyan sa atin sa Pilipinas. Kung saan ho kayo naroroon ay mag-iingat ho kayo. God bless ho sa ating lahat.